Kumusta, ako si Otako at ito ang aking recap. Ang kwento ay nagsisimula habang ang mga sikat na bata sa paaralan ay naglalakad sa mga pasilyo habang ang lahat ay nagchichismisan tungkol sa kanila. Si Suzune ay ang pangulo ng konseho ng mag-aaral, bituin, at ang isang sertipikadong nerd na may pangalang Kazuki ay ang kanyang munting kaagapay. Na siya ring bise-pangulo. May ilang tao na tila naging sentro ng atensyon, ngunit hindi ito iniisip ng aming karaniwang mamamayan na si Average Joe. Ang pangalan niya ay Yusato, at itong taong ito na may galit sa sarili ay iniisip lamang ang sarili bilang isang kahindik-hindik na ordinaryong estudyante ng mataas na paaralan. Ang pinakakaakit na pakikipagsapalaran sa buhay ng taong ito ay ang pagbabalik ng ilang inutil na pugo sa kanilang pugad. Sa kanyang kalooban, bagaman, si Yusato ay laging umaasa sa isang di kapanipaniwala na buhay. Swerte para sa kanya, siya ang bida sa anime na ito. Ngunit sa ngayon, umuulan at wala si Yusato ng payong. Nagpapakita ng masama ang masamang bahagi ni Yusato habang iniisip niyang kunin ang payong ng iba, ngunit itong tipikal na mabuting tao ay nagdesisyon laban dito, at kinatatakutan ang simula ng isang buhay ng krimen dahil sa isang $5 na payong. Ngunit napakatanga ng desisyong ito, dahil siya'y naghihintay ng ilang oras. Bigla na lang sumulpot si Suzune at ipinaliwanag na lahat ng mag-aaral ay kinakailangang umalis. Talagang hindi ito napapansin, at nagdesisyon na lamang siyang tumakbo pauwi sa ulan, ngunit pinigilan siya ni Suzune. Mukhang masama para sa konseho ng mag-aaral na basta na lang siyang panuuri na nababasa sa ulan na parang talunan, kaya dumating si Kazuki at inutang ang kanyang sobrang payong. Siguradong sigurado si Yusato na hindi man lang kilala ni Kazuki ang kanyang walang kabuluhan na buhay at mas nagulat pa siya nang malaman niyang mabait pala si Kazuki. Nag-aalok silang lahat na maglakad pa uwi ng magkasama, at sinabi ni Suzune na ito'y siguro'y tadhana na sila'y nagtagpo. Ang nerd na isip ni Yusato ay agad na napunta sa video games, isinasaalang-alang ang sandaling ito na parang biglang naging isang walking home with two of the most popular kids at school event. Halos sirain niya ang kahangahangang sandaling ito nang sabihin na lahat sa paaralan ay may inggit, ngunit swerte na hindi narinig ng dalawa ang kanyang lubos na nakakahiya na komento. Sa kanilang maliit na lakad, sinabi ni Yusato kay Kazuki na hindi niya inaasahan na magiging mabait siya dahil siya'y palaging nakikita na umaakit sa mga babae. Si Kazuki ay nakikipag-usap lang sa mga babae dahil sa awa, at binibira siya ni Suzune na mas gusto niyang kausapin ang mga lalaki. Si Suzune ay lalo pang mahirap lapitan para sa aming mahiyain na bida, dahil siya ang pinakamagaling sa kanyang klase sa lahat ng mga asignatura at magaling sa lahat ng mga sports. Pinuri pa ni Yusato ang kanyang kagandahan sa loob at labas. Nag-acting si Yusato na parang isang kakaibang reporter ng balita ng chismis, at sa wakas ay nagtanong kung sila ba ay nagde-date dahil ang lahat sa paaralan ay nag-uusap tungkol dito. Naging awkward ang lakad, pero ipinaliwanag nila na sila'y nagtatrabaho lang ng magkasama sa konseho ng mag-aaral. Humingi ng paumanhin si Yusato para sa sobrang tanga niyang tanong na hindi niya dapat tinanong, ngunit hindi ito pinalad kay Susan dahil mas mabuti na raw ito kaysa sa pag-uusap sa likod nila. Ang nakakatamad na usapan na ito ay nagpapangarap sa akin na sana'y dumalaw si Tron sa kanilang munting pag-uusap, ngunit tumigil silang lahat nang marinig ng dalawang miyembro ng konseho ng mag-aaral ang mga kampana na kumakalansing. Lalong lumalakas ang tunog, ngunit hindi naririnig ni Yusato ang anumang bagay. Justo nang malapit na si Yusato sa iba, lumitaw ang isang magic circle sa sahig at nagtataka siya kung ito ba ay isang pintuan papuntang ibang mundo. Sa halip na matakot, tila sira ang isip ni Suzune at nagtataka kung akala ni Yusato ay makakakita sila ng magic monsters at heroes sa ibang mundo. Nagulat si Yusato na hilig pala niya itong mga bagay, ngunit ubos oras na at dinala sila palayo. Sa huli, nagising si Yusato at napagtanto na sila ay nakaupo sa harap ng isang hari. Ang mga binata ay mayroong tamang takot at pag-iingat, ngunit may mali sa utak ni Susan dahil siya ay may nararamdaman lamang na kasiyahan. Ang hari na tinatawag niyang Jerkwad ay may pinakapayak na pangalan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Lloyd. Gusto sana ni Kazuki na lampasan ang mga introduksyon at humingi ng dahilan kung bakit sila dinala ni Lloyd doon. Ingat na ingat si Lloyd na huwag mabaril si Kazuki ng kanyang init ng ulo at ibinunyag na siya ay isang hari, parang hindi pa malinaw. Ngayon pa lang, ang mga bata ay nabibigla, maliban kay Suzune at parang nag-e-enjoy sa kanyang buhay. Ipinakita ni Lloyd na tinawag sila upang maging mga bayani, na nagbibigay saya kay Susan na siyang nagpapatupad ng kanyang mga pangarap. 2 taon na ang nakakaraan, inatake ang mundo na ito ng hari ng mga demonyo at ang kanyang hukbo. Nagtagumpay silang itaboy ang mga ito, ngunit patuloy ang lumalakas na kapangyarihan ng hari ng demonyo.
Bilang huli na pag-asa, tinawag nila ang mga natatanging tao mula sa ibang mundo na kayang harapin ang hari ng demonyo gamit ang isang ipinagbabawal na ritual na kilala bilang Hero Summoning. Sinusubukan ni Usado na paalalahanan si Suzune na may seryosong usapan sila, at nagwawala si Kazuki. Hindi siya interesado sa mga bayani o hari ng demonyo at galit na tinawag silang walang palem. Tinanggihan niyang maging isekai dahil hindi siya ang bida at humihingi na ipadala sila pabalik sa kanilang mundo. Sa kasamaang palad para sa side character na ito, gumagana ang hero summoning ng iisang direksyon lamang kaya't hindi sila makakabalik. Gusto pa rin ni Kazuki na bumalik at maakit ang mga babae sa kanyang lugar, pero humingi ng paumanhin ang hari dahil desperado sila sa tulong. Dahil sa paulit-ulit na reklamo ni Kazuki, napipilitan na palakihin ang mga gwardya upang patahimikan siya at bantaan siyang gawing non-existent character. Binaba ni Usado ang mainit na ulo nito, at nakakagulat na nagbigay galang ang hari sa kanila. Pangako ng hari na makakahanap sila ng paraan para bumalik sa huli, ngunit nakikiusap na tumulong muna ang mga bayaning ito sa kanilang panahon ng pangangailangan. Sa wakas, tumigil na si Suzune sa kanyang pagiging fangirl at nagtataka kung bakit tinatawag sila ng hari ng mga bayani kahit na wala siyang alam tungkol sa kanila. Ine-explain ng isang maliit na nerd na si Welly na ang hero summoning ay idinisenyo upang pumili ng mga natatanging tao. Ipinaliwanag niya na ang pagiging bayani ay ipinapakita ng pagiging naririnig ang kampana bago tawagin. Masamang balita ito para kay Yusato dahil siya lang ang hindi nakarinig ng kampana, at iniisip niya kung ito ay nadala siya ng aksidente. Dinala sila ni Welly sa isang bola ng kristal na sumusukat sa kanilang mahika. Nagtataka si Kazuki kung okay lang ba ito kay Yusato, pero okay lang siya dahil sinabi sa kanya ni Welly na maaaring magamit niya ang mahika kahit na siya ay isang bayani. Sa tingin ni Kazuki, mas dapat malungkot si Yusato dahil sinabi sa kanya ni Welly na maaaring gamitin niya ang mahika kahit na siya ay isang bayani, pero hindi siya masyadong nagre-react. Pinuna ni Suzune na dapat maging mas malungkot si Yusato, ngunit hindi ito isang reklamador na parang si Kazuki at ipinaliwanag na dapat silang maging gaya ni Suzune na sobrang excited. Siya ang unang tinest, at ang kulay ng kristal ay nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa mahika ng kidlat. Bilang kung hindi sapat ang maganda na, mayroon din siyang maraming mana. Hindi masaya si Suzune at ngayon naman ay pagkakataon ni Kazuki. Halos hindi hinawakan ng lalaki ang bagay, at nagulat si Welly nang maging puti ang kristal. Mahika ng ilaw ito, at sigurado si Suzune na ibig sabihin nito ay maaari siyang magpaputok ng laser beams mula sa kanyang mga mata o mas mabuti pa, maaaring magamit niya ang mga espadang gawa sa liwanag. Pinuna ni Oz na hindi siya isang wi tulad niya at malamang na hindi niya alam ang sinasabi niya, ngunit pinagsabihan siya ni Suzune dahil sa maangas na dila. Napagtanto ni Suzune na gusto niya ang dila ni Yusato sa paraang iyon at nasira ang perfectong imahe ni Yusato ni Suzune sa tuwing nagsasalita siya. Inipaliwanag ni Welly na ang mahika ng ilaw ay napakabihira at ilang tao lamang ang makakagamit nito. Tinutulak nito ang kasamaan, kaya't ang kapangyarihan nito ay walang kapantay laban sa mga demonyo. Taas na ang pamantayan sa unang dalawa, ngunit ngayon ay pagkakataon na ng aming pangunahing tauhan. Umaasa si Yusato na kahit maliit lang ang kanyang kapangyarihan bilang ang simpleng bata na ito na umaasa na makatulong kay Suzune at Kazuki sa abot ng kanyang makakaya. Natutuwa siya nang magbago ang kulay ng kanyang kristal, at akala ng lahat ay isang nakakakalma na kulay. Subalit sa pagtingin kay Welly, tila ibang kwento ang ipinapakita niya, sapagkat siya'y nagulat sa pagbabago ng kulay at agad na dinala si Yusato nang hindi nagsasalita. Diretso siyang dinala ni Welly sa hari at ipinaliwanag na mayroong mas importanteng bagay siyang dapat sabihin. May magandang tawanan si King Lloyd habang nagbibiro tungkol sa affinity ni Yusato sa madilim na mahika. Ngunit ito'y tumigil nang ilabas ni Welly na ang bola ng kristal ay nagiging berde. Napalunok ang mga gwardya at nagsimula nang sabihin ni Welly kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit tiniyak si Yusato na muling mananatiling magulo ang kanyang isipan dahil sa biglang na demand ni King Lloyd na madali ang palayasin si Yusato mula sa kastilyo. Sinusubukan nilang isipin ang pinakaligtas na lugar na paglalagyan sa kanya at iniisip ni Yusato kung totoo nga bang delikado siya. Nagtanong siya kung may iba pang may parehong mahika, at biglang may isa pa. Isa itong babae, ngunit hindi man lang gustong banggitin ang pangalan ng hari. Sa kabiguan ng hari, itong babae ay pumasok at nagdudulot ng matinding takot sa lahat. Alam natin na ang pangalan niya ay Rose, at nais niyang malaman kung ang mga bayani ay tinawag na. Sana'y nag-off ang hari ng kanyang araw, ngunit hindi ito mangyayari kay Rose. Tinatanong niya si Yusato kung siya ay isang bayani, ngunit ipinaliwanag ni Haring Lloyd na siya isang nerd lamang na napadpad doon ng aksidente.
Desperadong itinatago ng lalaki ang katotohanan at sinabi sa kanya na si Yusato ay superordinary. Nagpakilala si Rose kay Yusato bilang kapitan ng Kingdom's Rescue Team, ngunit nararamdaman ng aming bata na itong galit na babae ay mas mukhang may balak na kumuha ng buhay kaysa magligtas. Mukhang matalino si Wedgie dahil kalmado niyang naayos ang sitwasyon at inalok na dalhin si Rose sa tunay na mga bayani sa silid ng kristal. Sa kasamaang palad, si Yusato ay isang tanga na hindi marunong magbasa ng sitwasyon at tinanong ang hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay na berde ng kanyang kristal. Narinig pa rin ni Rose ang lahat, kaya't lahat ay natatakot sa kung ano ang mangyayari kay Yusato. Kinumpirma ni Yusato na ang kanyang bola ay berde, at sinabi ni Rose sa hari na hihiramin niya ang binata. Ang hari ay nagpasya na kinakailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat na sinasabi kay Welly na ilayo si Yusato mula sa kanya. Gumamit si Welly ng isang uri ng bubble magic upang madali siyang ilayo doon, ngunit agad na sumusunod si Rose pagkatapos niya. Si Welly ay nagpadala ng aming Moon Hero sa langit, ngunit si Rose ay agad na nakarating sa kanya. Siya ay lubos na makapangyarihan dahil sinira niya ang bubble at mabilis na hinuli si Yusato. Lahat ay natira na nakanganga sa gulat, tulad ng isang grupo ng mga isda, at sinabi ni Rose sa hari na gagawin niyang isang ganap na gumagamit ng healing magic ang binata. Hindi kayang tiisin ni Wedgie ang mangyayari sa hinaharap, kaya't siya'y nawala ng malay, at ang hari ay nagmamakaawa kay Rose na itigil ito. Alam niyang naghahanap si Rose ng iba pang gumagamit ng healing magic, ngunit sinikap niyang ipaliwanag na si Yusato ay nadamay lang sa aksidente. Inaayawan ng kanyang walang kwentang mga salita, yamang sila'y agad nang nawala papunta sa kastilyo. Ang mga bagong walang kwentang kaibigan ni Oz ay nakaupo lang na walang ginagawa sa buong oras na ito, ngunit nagulat nang marinig na kinuha si Yusato. Ipinaliwanag ni Welgie na hindi tapos ang buhay niya, ngunit masamang balita pa rin. Dinala siya sa rescue team malapit sa bayan ng kastilyo. Ang mga gumagamit ng healing magic ay napakakaunti, at ang baliw na babae na kumuha sa kanya ay isa sa kanila. Layunin niyang i-train si Yusato bilang kanyang subordinate. Kahit gaano kahusay na ginagamit ni Susan ang kanyang mangmang na utak, hindi niya nakikita kung paano ito magiging problema. Swerte nga at ipinaliwanag ito ni Wedgie sa kanya na parang siya'y isang batang magsalita at ibinuking ang mga hindi kapanipaniwala na paraan ng pagsasanay ni Rose. Sa kanyang base, ipinaliwanag ni Rose na si Yusato ay may potensyal lamang na maging isang gumagamit ng healing magic, kaya't dinala niya ito sa rescue team. Ito na ang kanyang tahanan, at tinawag niya ang kanyang mga lalaki. Kinakatakutan si Yusato ng mga itong taong ito, at sinabi ni Rose sa kanila na aalagaan nila siya. Sinabi niya sa kanila na maging mabait, ngunit tila mga baliw ang mga ito at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Kinatatakutan ni Yusato ang pinakamasama sa bawat posibleng sitwasyon habang iniisip kung siya ba ay isang uri ng inihahandog at siya ay isasakripisyo sa mga halimaw na ito. Sinabi ni Rose sa kanila na huwag takutin si Yusato, ngunit siya ang pinakatatakutin sa lahat. Sinusubukan ng mga lalaki na ipaliwanag na ito ay isang uri ng kabaitan, ngunit hindi naiintindihan ni Yusato kung ano ang ibig sabihin ng kabaitan para sa mga ito. Ipinaliwanag ni Rose na bagaman ang mga ito ay kanyang mga subordinate, hindi sila mga gumagamit ng healing magic. May dalawang iba pang gumagamit ng healing magic sa rescue team, ngunit kadalasan sila'y nagtatrabaho sa ibang lugar. Oras na para mag-serious, kaya ipinaliwanag ni Rose na ibibitin niya ang kaalaman kung paano gamitin ang healing magic sa kanyang maliit na isipan. Si Yusato ay tila laging nasa kalagayan ng hindi makapaniwala habang ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagmumungkahi na iwasan ang taong ito na tila sira ang ulo. Gamit ang kanyang malalinggong boses ng Sunday Morning Church, tinanong ni Yusato kung maaari siyang mag-aral sa ibang guro, ngunit binaliwala siya ni Rose at sinabi na magsisimula ang pagsasanay bukas. Sinabi niya sa hayop na may pangalang Tong na hayaang manatili si Yusato sa kanyang kwarto at inutusan silang kumain ng hapunan bago matulog. Pagkatapos niyang umalis, ito'y iniharap kay Yusato ng mga katotohanang masakit, na sinasabi sa kanya na siya ay nasa malaking problema. Si Rose ang magtuturo sa kanya, at ilalagay siya nito sa impyerno. Sinasabi nila na ang impyerno ay maaaring maging pinakamaliit na alalaon para sa kanya, at tila may magandang halakhak sila sa gastos ng aming Moon Hero na gabi na iyon. Nagtataka si Oz kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit unti-unti siyang nagpapakita ng konting optimismo, yamang siya'y tiyak na magiging maayos ang lahat. Maaaring nagkakamali siya, gayunpaman, tulad ng ating nakikita na kahit si Rose ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag nagising si Oz. Ipinaliwanag niya na umaasa siyang ito'y isang panaginip lamang. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon, at siya'y tunay na nasa isa pang mundo.
Dumating sina Suzune at Kazuki upang bisitahin siya dahil narinig nila na siya'y dinukot. Sinabi ni Usado sa kanila na huwag mag-alala, ngunit siya'y may PTSD mula sa araw bago, at nagiging totoo siyang malungkot kapag naaalala niya na magsisimula na siya ng pagsasanay mula sa impyerno ngayon. Determinado siyang ituloy ito sapagkat nais niyang maging kapaki-pakinabang. Inilahad ni Suzune na magsisimula rin sila ng kanilang pagsasanay at nagkasundo silang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Pagkatapos nilang umalis, medyo naiinis si Was para sa kanila sa sitwasyong ito, ngunit agad na naalala na si Suzune ay nag-e-enjoy na kahit pa. Si Sus ay umaasa na maging sapat na malakas upang suportahan ang dalawang bayani balang araw. Nahulog sa gulat si Usado nang bigla na lamang sumulpot si Miss Rose, ngunit itinuro niya na ito ay hindi bilangguan at maaari siyang makipag-usap sa sinuman na nais niyang makita. Gayunpaman, ito'y maikli lamang kapag siya'y hindi nagte-training. Binigyan siya ni Rose ng isang journal upang maitala ang kanyang araw-araw na pagsasanay at kung paano niya ito nararamdaman. Magkakaroon muna sila ng almusal, at hindi makapaniwala si Usato na ang pagsasanay mula sa impyerno ay totoong magsisimula na ngayon. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ang pagsasanay, ngunit hindi naniniwala si Usato na ito'y totoong masama. Binigyan lang siya ni Rose na maramdaman ang mana sa kanyang katawan at sinabihan siyang pagbutihin ang pagkuha nito. Para muna, kailangan niyang maperpekto ang pagpapahayag nito, kaya't pinagbasa siya ni Rose. Nagulat si Usato na makita na kayang basahin ang wika ng mundong ito, at ito'y dahil ang mga tinatawag na mga summoned heroes ay automatikong may translation magic na inilalagay sa kanila. Ipinalabas ni Rose kung gaano kalapit ang teritoryo ng mga demonyo sa kaharian at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit palaging unang target ng mga demonyo ang kaharian. Mayroong maraming impormasyon ang aklat na ito tungkol sa mga demonyo at iba pang lahi sa mundong ito, kaya't iniwan siya ni Rose na mag-aral. Mukhang madali ang unang araw ng pagsasanay, kaya't tiyak siyang kakayanin niya ito. Ang ikalawang araw ng pagsasanay ay lubos na iba kaysa sa inaasahan niya. Maraming takbuhan, at nagtataka siya kung ito ba talaga ang kahulugan ng pagsasanay sa mahika. Sa ikatlong araw, pinilit siyang tumakbo ni Oz, hanggang sa mabuwal siya sa sobrang pagod. Binigyan siya ng suntok ni Rose, at nagulat siyang malaman na inaayos pala nito ang sakit niyang mga kalamnan. Patuloy na tinataasan ni Rose ang tensyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng basura, at iniuutusan siyang ituloy ang pagtakbo. Sinasabi niyang tumakbo ito na para bang mamamatay, at babanggonan siya nito para magpatuloy sa pagtakbo. Alam ni Usato na hindi niya maaring sabihin sa kanya kung gaano siya kahayop, kaya't plano niyang isulat ito sa kanyang journal. Sa ika-4 na araw, nagsimulang mag-ensayo si Usato kasama ang ibang miyembro, ngunit naiwan siya ng isang buong putok. Lahat sila'y binabatikos siya sa pagiging mabagal, ngunit hindi siya makakasagot, kaya't desidido siyang isulat ito sa kanyang journal. Ang ika-5 at ika-6 na araw ay mas maraming takbuhan kasama ang pang-aalaska ni Rose sa kanya. Ang galit ni Oz ay sumisiklab sa kanya, at plano niyang bigyan si Rose ng impyerno sa kanyang journal. Sa kasalukuyan, nagtataka si Oz kung paano maaari siyang makakatulong sa kanyang mga kaibigan sa takbo ng mga pangyayari, ngunit alam niyang sasampalin lang siya ni Rose kung susubukan niyang iparating ang kanyang mga alalahanin dito. Sa kabila nito, masama pa rin ang loob ni Rose at binigyan si Usato ng karagdagang 30 laps na takbuhin. Sa kanyang isipan, nagdesisyon si Usato na huwag nang tawagin si Rose na Miss Rose dahil hindi na ito karapat-dapat ng anumang mataas na pagpapahalaga, kundi tawagin na lamang siyang Rose. Sa ika-11 araw, may bagong idinagdag sa pagsasanay, push-ups. Umabot si Usato sa 800, at sa wakas, ipinaalam ni Rose kung bakit ganito ang pagsasanay ni Usato. Ito ay para sa kanya ay makatakbo mula sa kanyang mga kalaban sa lalong madaling panahon sa laban, at upang mailigtas ang kanyang mga nasaktang kasamahan. Kanyang ipinaliwanag na habang mas mabilis siyang tumatakbo, mas mabilis niyang mailigtas ang kanilang mga kasama. Sa ika-12 araw, tumakbo siya hanggang tanghali at nag-push-ups hanggang gabi. Sa ika-13 araw, napagtanto ni Rose na unti-unti nang nagiging magaan si Usato, kaya't idinagdag niya ang mga bigat. Sa ika-14 na araw, nawawala ang tanghalian ni Oz at aamin ang isa sa mga meathead na kinain niya ito. Nawala si Usato sa kanyang sarili at sa wakas ay samalag siya. Sanay na siya sa mga bigat at unti-unti nang natutunan ang pagsasanay. Isang linggo pagkatapos, dumating ang mga kaibigan ni Oz at nagulat sila sa kung gaano siya kabilis na nagbago sa maikli lamang na panahon. Gumagawa ito ng masusing push-ups, at sinasabi ni Rose na huwag siyang magreklamo tungkol sa isang bagay na napakadali para sa kanya.
Sa katunayan, hindi talaga nagrereklamo si Yusato at pati na rin ay nagsasabi na ang paggawa ng push-ups na may kanya sa likod ay madali dahil siya'y mabigat. Natuwa si Rose sa kanyang RZ at itinapon ang isa pang bato sa kanyang likod. Determinado si Yusato, kaya gumaling ang kanyang katawan, at nagawa niyang tapusin ang push-up. Nasisiyahan si Rose sa kanyang progreso at itinakda na mas mapapabilis niya siyang dalhin sa isang tiyak na lugar kaysa sa inaakala. Namangha si Suzun sa mga bagong nabuong kalamnan ng aming binata, at kinikilala ni Kazuki kung gaano kahigpit ang pagsasanay. Galit si Siglas kay Rose, bagamat akala niyang sinusira nito si Yusato. Sinasabi ni Rose na iba ang kanyang paraan kaysa sa mga kabalyero at siya'y ginagawang kanang kamay si Yusato. Kailangan niyang magsanay ng mabuti dahil magiging problema kung hindi niya kayang tiisin ito. Namangha si Yusato sa pag-aalam na nais niyang maging kanang kamay nito, at ipinaliwanag ni Rose na ito'y dahil gusto niya ang kanyang hindi pagkakaroon ng tiyaga. Hindi ito sumusuko, at higit sa lahat, nakayang mabuhay sa kanyang pagsasanay. Napagtanto ni Yusato na ang kanyang intensyon na turuan siya ng leksyon ay sumama ng malupit. Iniutos sa kanya ni Rose na magpahinga. Ang mga kaibigan ay sinabihan na sumama kay Celia para magpahinga, at sinabi ni Sigas kay Rose na iniutos sa kanya na muling rekisahin ito. Tinanggihan na niyang gawin ito, ngunit sinabi ni Rose na hindi na mahalaga dahil wala na siyang silbi ang kanyang kanang mata. Sa kanilang pahinga, natutunan ni Yusato na si Siglas ang namumuno sa hukbong kanyang, siya ang pinakamalakas na kabalyero sa kaharian, at siya ang nagtuturo sa mga kaibigan ni Oz ng sining ng pagtatangkang. Ngayon lamang napagtanto ni Yusato na si Celia ay ang prinsesa, at humingi ito ng paumanhin sa kanyang maayos na pakikipag-ugali. Nakatikim sila ng isang uri ng pie, at nagtataka si Kazuki kung totoo nga bang ganoon ang pagsasanay ni Yusato araw-araw. Sinabi ni Yusato na iba ito ngayon, ngunit iyon ay dahil mas madali ito ngayon. Ipinaliwanag ni Kazuki na maayos ang kanilang pagsasanay, ngunit hindi gaanong mahirap tulad ng kay Yusato. Nawala na sa katinoan si Suzun, ayon sa anunsyo niya sa kanilang usapan para tingnan ang mga kalamnan ni Oz, na ngayoy sobrang maganda na, at tinatanong ni Kazuki kung hindi ba masyadong mahirap para kay Yusato ang pagsasanay. Inaamin ni Yusato na napakahirap nito, at naisip niyang tumakas noong una. Ganun pa man, nakakatuwa na ito'y nagiging masaya na para sa kanya, at napagtanto na hindi masama ang buhay doon. Ang mga kaibigan ni Oz ay nagtataka sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na siya'y matigas ang ulo. Oh, mag-aaway silang tatlo ng isang araw, kaya't gusto niyang maging handa para sa araw na iyon at suportahan ang dalawa. Nagbibiro sila tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Suzun, at nagluto ang malaking lalaki na kumain ng almusal ni Yusato ng pagkakalimutang iyon. Maliwanag na may sama ng loob pa rin si Yusato, at nagsimulang magsalita tulad ng mga ibang meatheads, at nagkaroon ng argumento. Tumindi na si Yusato at nagsimulang magsalita ng parehas sa iba pang meatheads, at nagsimula silang mag-away. Ang malaking lalaki ay nagtatangkang tadyakan si Yusato, at nais niyang subukan ito, kaya't nagsimulang magbugbugan sila. Nagtatanong si Celia kung okay lang panuurin, at sinabi ni Kazaki na okay lang dahil ito'y tila bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Oz. Maliwanag na napabilis ng husto si Yusato, kaya't nagpa siya si Kazuki na kailangan niyang bumalik sa pagsasanay upang hindi maiwan sa likod. Handa na rin si Suzun na umalis, ngunit napagtanto ngayon na tila ba may dahilan kung bakit silang tatlo ay dinala sa mundong ito. Sa gabing iyon, nag-enjoy si Yusato sa isang paliguan at naisip kung kailangan niyang kontrolin ang kanyang reeds ng mas mabuti upang hindi mawala ang kanyang komposisyon muli, napagtanto niya ngunit tama siya, ang kanyang katawan ay nagbago ng malaki. Binabalik niya ng paulit-ulit ang kanyang mga kalamnan pagkatapos saktan ang mga ito mula sa mapagod na ehersisyo. Ang resulta ay nagkaroon siya ng mga magaan. Ngunit ang trabaho niya ay iligtas ang mga tao sa laban ng gera-hera at itinanong niya kung may sapat siyang lakas ng loob upang tugmaan ang katawan na kanyang itinayo. Kinabukasan, inabisuhan ni Rose Yusato na lalabas sila, at ang mga kasamahan niya ay tila nag-aalala na dumating na ang araw na ito. Ang isang gwardya sa pintuan ay halos umihi sa sarili nang sabihan si Rose na nais niyang ipakita sa kanyang nasasakupan ang labas. Tumakbo ito upang buksan ang pinto para sa kanya, at iniisip ni Noid kung paano ito nakakatakot sa labas ng gate si Rose. Gusto malaman ni Yusato kung saan sila pupunta, ngunit sinabi sa kanya ni Rose na manahimik at sumunod lamang sa kanya. Sa huli, dumating sila sa kagubatan na kilala bilang Darkness of Linger. Kilala ito sa pagiging puno ng mga halimaw, at siya ay biglang nagsabi kay Yusato na huwag nang bumalik hanggang hindi niya nahuhuli ang isang Grand Grizzly. Iniisip ni Yusato na may malinaw na pagkakamali dahil ipinaalala sa kanya niya na ang Blue Grizzlies ay naging Grand Grizzlies lamang pagkatapos ng 100 taon.
Sinabi pa sa kanyang aklat na Peligroso na ang Blue Grizzlies. Ipinaliwanag ni Rose na madali lang dapat itong makuha niya, ngunit ipinunto ni Usoto na takbo lang ang ginawa niya at wala siyang ideya kung paano lumaban. Wala itong ibang ipinaliwanag kundi binigyan lang siya nito ng direksyon patungo sa kagubatan. Nagsisimula ng bumagsak si Usoto mula sa langit, at siya ay naguguluhan dahil tiyak na hindi siya mabubuhay. Gayunpaman, biglang nagsimula ang kanyang katawan na magliwanag gamit ang kanyang healing magic. Natagpuan ni Usoto ang determinasyon sa kanyang sarili na mabuhay anuman ang mangyari, kaya't ginamit niya ang kanyang healing magic upang paghandaan ang pagbagsak. Hindi makapaniwala si Usoto na nabuhay siya, at pinagaling niya ang kanyang sarili upang magawa ang sinabi ni Rose. Hindi siya makakabalik hanggang hindi niya ito nagagawa, kaya't tinatangkang magkaroon ng positibong pananaw si Usoto. Iniisip niya na hindi dapat masyadong mahirap dahil ito'y isang 2 metro lamang na oso, ngunit siya ay namangha nang ito'y magpakita sa kanyang likuran. Sobrang laki pala nito, at kahit ang mga kuko nito ay malalaki. Medyo nagkaroon ng kumpiyansa si Usoto na hindi aabot ang oso sa kanyang bilis, ngunit madali niyang natuklasan na kayang abutin ito ng oso. Binabalikan ni Usoto ang sarili na siya ay nakakaraos na sa training mula kay Rose at itong munting teddy bear ay walang laban sa kanya. Sa kabila ng lahat, hinarap niya ang oso, ngunit nang makita niyang may kasama itong mga hayop, tinalon na naman niya ang buhay. Tinatawag niyang mga duwag ang mga oso dahil sa pagsasama-sama laban sa kanya. Noong oras na iyon, narinig niyang may malapit na talon, kaya't itinulak niya ang sarili pababa nito gamit ang kanyang healing magic. Ang mga oso ay wala nang magagawa kundi iwanan ang kanilang biktima, at ginamit ni Usoto ang pagkakataon upang magkaroon ng kahit paano'y katahimikan. Mayroon lang siyang ilang ration, kantin, at kutsilyo, kaya't nais sana niyang ibigay ni Rose ang kahit ano na makakatulong sa kanya. Mukhang imposible ng hatulan ang isang Grand Grizzly ngunit iiwan na lang niya ang nakakadepress na gawain na ito para bukas. Masaya na si Usoto na nabuhay siya sa unang araw at natulog sa isang bunton ng mga dahon. Sa sumunod na araw, nagsimula si Usoto sa kanyang misyon at napagpasyahan niyang dapat niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang kalaban. Una niyang dapat malaman ay kung saan ito nakatira, at natagpuan niya ang ilang marka ng kuko sa isang puno. Sa oras na iyon, naghanda na si Usoto para sa laban ng kanyang buhay habang naririnig ang kakaibang ingay mula sa mga damo. Subalit hindi ito iba kundi ang isang inosenteng kuneho. Isang halimaw na kamukha ng kuneho nga, at tila'y sugat ito. Pinagaling ni Usoto ito at parang isang tagapagpayo ng kuneho na ingatan ang sarili. Patuloy siyang nagtungo sa kanyang misyon, ngunit sumunod sa kanya ang kuneho. Sinikap niyang ipaliwanag na hinahanap niya ang isang peligrosong halimaw kaya't dapat itong umalis, ngunit hindi siya pinapansin ng mababaw na kuneho. Hindi siya nito iniwan ang mag-isa. Kaya't nagsimula siyang magtanong kung sinusubukan siyang ipakita ng kuneho kung saan matatagpuan ang Grand Grizzly. Sinundan ni Usoto ang munting nilalang at dinala siya ito mismo sa mga oso. Nagplano si Usoto na bantayan ang mga ito nang hindi napapansin at napansin na tila isang pamilya ang mga ito. Nagpasya si Usoto na magpahinga para kumuha ng hindi malinis na tubig na medyo kinakailangan niyang pagdudahan, at nagulat siyang makita na hindi pa rin iniwan ang kuneho. Bumalik siya upang ipagpatuloy ang pagmamanman, at unti-unti na siyang nagsisimula na maisip na medyo kahanga-hanga ang mga Blue Grizzlies. Ang kanyang kaibigang kuneho ay napakakulit pa rin, kaya nagsimulang isipin ni Usoto na maganda ang buhay sa kagubatan. Subalit, hindi magtatagal ang pakiramdam na iyon, dahil ang tubig na iniinom niya ay may malupit na epekto sa kanyang tiyan. Ang kanyang magic na pampagaling ay tila hindi agad nagpapagaan ng kanyang pakiramdam, kaya't nagsanib puwersa ang dalawang ito at nabuo ang kanyang naisip na siya'y nalasan ng tubig. Isang araw pa, ipinakita ng tapat na kaibigang kuneho si Usoto kung saan matatagpuan ang malinis na tubig, at ito'y napakasarap. Mayroong maliit na sira si Bugs Bunny, at tila mayroon itong nilalapitang halimaw. Ang munting kuneho ay hindi takot sa Grand Grizzly, kaya't ang lumalapit ay tila lubos na peligroso. Naririnig ang ingay mula sa dilim, at nagulat si Usoto nang may lumitaw na isang malaking ahas. Siya'y natatakot sa hindi kapani-paniwalang halimaw na ito at itinuro na walang katulad nito sa kanyang binasa. Kahit na walang kaalaman tungkol dito, napagtanto ni Usoto na ito'y mapanganib at ang pagnanasa sa dugo ay nanggagaling sa bawat bahagi nito. Nang ito'y umalis, muling nakakahinga si Usoto at nagpasya na gawing prioridad na iwasan itong bagay na iyon. 4 na araw pa ang lumipas, ngunit hindi maalis-alis ni Usoto ang hindi magandang damdamin na kanyang nararamdaman. Binabantayan niya ang mga oso, ngunit wala namang nagbago sa kanila, at hindi siya makakabalik nang hindi nagtatagumpay sa Grand Grizzly.
Kailangan niyang gawin ito sa huli, kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ito bukas. Dumating ang susunod na araw, ngunit ayaw siyang payagan ng munting kuneho na umalis. Sumang-ayon si Yusato at nagpasya na manatili, ngunit hanggang sa tumigil ang ulan. Kapag tapos na ito, nagsimula si Oz na tuparin ang kanyang misyon at tumanggi na pigilan siya ni Bonnie. Nagsaanib puwersa si Yusato para sa laban, ngunit lubos siyang nabigla nang makita na ang buhay ng mga oso ay naunang kinuha. Malinaw sa mga kagat sa mga oso na ito'y ginawa ng ahas, ngunit hindi ito para kumain. Kinuha nito ang kanilang buhay para sa sarili nitong kaligayahan. Sumiklab ang galit ni Yusato sa ganoong pangyayari, at habang umiiyak ang munting ursing ito, naisip niya kung gaano niya kamumuhian na matalo, lalo na kay Rose. Bukod pa rito, naiinis siya na ninakaw ang kanyang hinihanting hayop. Habang umiiyak ang munting oso sa hirap, sinabi ni Yusato na ang mas hinahatid niya ay ang kasalukuyang iniintindi niya. Iniutos niya sa ursong gulay na maghintay lamang doon at ipinangako niyang maghihiganti para dito. Pumunta ang mga kaibigan ni Oz na bisitahin siya ngunit nagulat sa marinig na sa loob ng 10 na araw na magkasunod, nagte-training siya sa kagubatan. Sa palagay nila, tila sobra na ito para maging pagsasanay sa kagubatan, ngunit ipinaliwanag ng mga lalaki na si Rose ang nagdedesisyon. Gayunpaman, wala si Rose, kaya't wala ang mga walang kwentang lalaki sa kanilang alam ang nangyayari. Lubos na nababahala si Kazuki kay Yusato, ngunit para kay Suzune, dapat itong okay lang dahil hindi naman siya pinadala ni Rose kung hindi siya handa. Iyon nga. Si Suzuno'y naniniwala kay Yusato, at siguradong babalik ito ng madalian. Sa kagubatan, puno ng lakas ang katawan ng aming binata gamit ang mga merienda at gumagawa ng sibat. Humihingi siya ng tulong sa kanyang munting kuneho na dalhin siya sa ahas, ngunit tiyakin na ituro dito na tumakas kaagad pagkatapos. Ang kuneho ay nagdadala sa kanya sa isang mahabang paglalakbay sa kagubatan, at sa wakas ay natagpuan nila ang ahas. Sa kasamaang palad, ito'y nananambang sa munting bear cub, at nalulungkot si Yusato dahil ipinauubaya niya ito sa bahay. Ang ahas ay lubos na nakakatakot tingnan, ngunit itinatangi ni Yusato na wala itong mas nakakatakot kaysa kay Rose. Sa tingin ni Yusato, tila nalilito ang ahas nang magsimula siyang umatake, ngunit hindi, at halos na siyang lumunin nito. Binawi ni Yusato ang tama sa mata nito, ngunit ito'y itinulak siya pabalik at kailangang pagalingin ang sarili. Nagtagumpay si Yusato na gawing bulag ito sa isang bahagi, kaya't napagtanto niyang doon siya dapat umatake. Ngunit sobrang delikado ng ahas, at mabilis nitong nakayapak ang kanyang braso. Sa sobrang sakit, napagtanto ni Yusato na niloko siya ng ahas na atakihin ito sa bulag nitong bahagi. Galit na galit si Yusato sa pagkakaloko, ngunit ipinaalam niya na ang braso na kinagat ay may hawak na kutsilyo. Nagtagumpay si Yusato na pagalingin ang kanyang braso sapat na upang ito'y mag-alaw at tinusok ang ahas mula sa loob ng bibig nito. Sa kahangahangang paraan, nakakayang itiis ni Yusato, ngunit biglang umikot ang sitwasyon nang malaman niyang naproning siya. Nalasan siya ng tubig, kaya't kailangang matutunan niya kung paano pagalingin ang sarili mula sa loob. Sa kabila ng malupit na laban, itinuturing niyang pang-unfair ang laban dahil malaki at may lason ang ahas, subalit may kakaibang kapakinabangan si Yusato sa kakayahan niyang pagalingin ang sarili. Ang pagkalason sa kanyang iniinom na tubig ay nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay ang sarili mula sa kanyang loob. Ganito ang ginagawa ni Yusato sa ngayon at handang umatake muli. Ang ahas na ito ay malapit nang tapusin ang buhay niya sa isang pag-ikot ng buntot, ngunit pumapasok ang maliit na pambansang cub para tulungan. Ang dalawang ito ay may magandang koordinasyon mula't sapol, dahil hinayaan ng oso si Yusato na magtalon mula sa kanyang likod upang mapadpad ito sa itaas ng ahas. Gamit ang maseselang salita, tinawag ni Yusato na tanga ang ahas, at sa kanyang paraan, nagtagumpay siya ng isang matindi at malakas na suntok. Determinado si Oz na tapusin ang laban ngayon din, kaya't idinuduyan pa niya ang sibat sa ulo ng ahas. Sumisigaw siya habang binibigay ang lahat ng kanyang makakaya, at tinutulungan siya ng munting oso sa pagsadlak sa ahas. Sa wakas, matagumpay na napabagsak ang ahas, at hindi makapaniwala si Yusato na nagtagumpay sila. Parang nagustuhan ng oso si Yusato, at ipinapakita niya kung paano nila nakuha ang kanilang panghihiganti. Gusto sanang pagalingin ni Yusato ang munting cub, ngunit ginugol na niya ang lahat ng kanyang mana sa pagsusuri sa lason sa kanyang katawan, at hindi siya makagalaw. Ngunit masamang balita yun dahil nagulat siyang bumangon ng ahas. Hindi makagalaw ng kahit kaunti si Yusato, kaya't tinutukan siya ng munting cub para tulungan siya. Ngunit sinabihan lang siya ni Yusato na tumakbo. Ang ahas ay papalapit na para tapusin ang kanyang buhay, at iniisip ni Yusato ang lahat ng tao sa kanyang buhay.
Itinuturing niyang lahat ito ay dahil kay Rose, at sumigaw siya na siya ay may isang mabangis na ogre. Sa kanyang sigaw, isang mabangis na ogre ay bumagsak mula sa langit at tila ba'y tinapakang matindi ang ahas. Ang galit na attitude niya ay nagpapatawa sa kanya, at nagtataka kung paano niya alam na kailangan siyang tulungan. Inilahad ni Rose na ang rabbit na may pangalang Kakuro ang nagsabi sa kanya. Si Kakuro ay kanyang alagang hayop, at iniutos niyang bantayan si Usoto. Inilarawan ni Usoto na dumating ang rabbit na sugatan at humihingi ng tulong, ngunit ipinalabas lang ni Rose na tanga siya. Sinuot daw ni Kakuro ang leeg para makuha ang kanyang tiwala, at nabiktima naman siya. Palaging nandoon si Rose bilang backup, ngunit plano niyang makialam ng mas kaunti. Hindi niya inaasahan na lalabas ang malaking ahas. Ang ahas ay nilikha ng hukbo ng Panginoon ng demonyo, at hindi ito natapos ni Siglas noong huli nilang pagsalakay. Hindi niya inakalang kayang patumbahin ng ahas ang isang Grand Grizzly, dahil sapat na malakas ito upang talunin ang buong unit ng mga elite na tropa. Hindi makapaniwala si Usoto na nais niyang matalo ang isang baguhan tulad niya at iniisip kung gaano siya kalupit. Inilahad ni Rose na hindi niya talaga inaasahan na manalo si Usoto, at ang layunin ay makuha niya ang karanasan sa pakikipaglaban sa isang bagay na mas malakas sa kanya. Ngunit naging mas kapana-panabik ang sitwasyon dahil kay Usoto, kaya't nagdesisyon siyang hayaan itong patuloy. Agad tinukoy ni Usoto na halos mawalan siya ng buhay, at tinututulan siya ng kanyang munting cub. Naging malapit na ito sa kanya, at may kasamang pamumura. Malinaw na natuwa ito kay Usoto, at ipinakita niyang matalino ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Naalala ni Usoto na wala ng mga magulang ang munting cub, kaya't ito'y nag-iisa. Nakuha ni Usoto ang bagong kaibigan na pababaon sa alaala ng kanyang mga magulang. Naghanda sila para bumalik, ngunit hindi makakalampas si Usoto sa kakaisip kung gaano nakakatakot si Rose habang ito'y bitbit siya patungo sa kanyang bahay sa balikat ng oso. Inihayag ni Rose na narinig niyang sinabi ni Usoto na siya ay isang mabangis na ogre. Pagkatapos ay tinakot siya ni Rose nang sabihing hindi siya makakatulog ngayong gabi. Bumalik sila sa kanilang tahanan, at ipinakita ni Rose na pumasa si Usoto sa pagsusulit ng may mataas na marka. Nagulat si Usoto nang malaman na may qualification na siya para sa isang bagay, at ipinaliwanag ni Rose na kwalipikado na siyang makatayo sa kanyang tabi sa laban. Hindi pa rin niya nakuha ang mga pangunahing kaalaman, ngunit tiyak na mayroon ng sapat si Usoto. May kakayahang tiisin ang sakit, pisikal na kakayahan, at matibay na mentalidad. Hindi natin ng iba pang dalawang healer ang ganitong distinction, kaya't sinabi ni Rose kay Usoto na dapat itong maging mahusay. Nagtataka si Usoto kung ano ang ibig sabihin ni Rose na maaari silang makaraos, at nagulat nang ihayag ni Rose na malapit ng atakihin ng hukbo ng demonyo. Sa ibang dako, nagtataka ang Panginoon ng demonyo kung paano ang paghahanda para sa pagsalakay sa kaharian ng Linger. Iniulat ni Amila, ang commander ng ikatlong hukbo, na tapos na ang kanilang paghahanda para sa laban at malapit na nilang pasukin. Salamat sa panunood ng aking buod.